tingin ko kay Cayetano nauulol na talaga eh. Pang ano na to eh. Parang napapraning talaga. Parang wala na sa katinuan eh. Ginagamit pa ang salita ng Diyos para lang ma-justify yung kanyang kasinungalingan. Hindi maayos, hindi ganyan dapat ang ang senador. Ay nako. Sirang-sira po talaga Senado ngayon at nadadamay tayong mga Pilipino dahil kahit sa international community, balitang-balita po sa mga international media, balitang-balita ang ginawa nitong kabulastugan ni Cayetano. Dahil nga po para lang maprotektahan si Sara Duterte at itong si Bato de la Rosa, talagang kulang na lang talaga kulang na lang talaga gawin ni Cayetano sakupin talaga buong Pilipinas. Para lamang maprotektahan si Bato at si Sara, talaga napakatindi po ng mga kasinungalingan na pinakawalan nito. Dapat dito hindi na pinagtatagal. Dapat talaga dito pang sibak sa sa Senado. Hindi magandang halimbawa. Baka mamaya tularan pa to ng ating mga kabataan, ng mga susunod na politiko, susunod na mga senador. Nako hindi po magandang ehemplo to. Even yung sinabi ko kahapon na kung sinususpindi nyo ang aming Sergeant of Arms, I have to wait for the memo ng aming legal and to ask the other senators kasi may legal issue dyan. But ang sabi ko, to be fair, tandaan nyo na sa investigasyon, napaka-importante yung impartial. Kung walang credibility yung investigasyon, bali walang investigasyon. So paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan? Diba? Tandaan nyo po, paulit-ulit sinabi. Bakit iimbestigahan ng NBI? Ang NBI naman wala namang ginawang gulo. Wala namang ginawang komosyon. Yung bobo nyo na gwardya na si Aplaska ang gumawa ng katarantaduhan. Bakit ang iimbestigahan ang NBI? Nakatambay lang yung mga NBI doon sa sa may GSIS doon sa footbridge, tawiran doon. Nakatambay lang sila doon bakit pinagbabarel? Nagsabi na nga, NBI kami. Bakit pa puputukan ni Aplaska? Sino ba yan lintik na Aplaska na yan? Gwardya! Pinaganda lang Senate security. Pero ang totoo, gwardya lang yan. Kaya lang naman talaga ginawa yon, inutusan to si Aplaska, inutusan itong si Cayetano. Ngayon, ito nga si Cayetano, sinabi kay Aplaska, paputukan nyo ikayan para magmukhang merong nangyayaring hindi maganda sa Senado, mukhang sinusugod ang Senado, para ma-alarma buong Pilipinas, makagawa ng komosyon, makapag-ingay, at eventually makatakas si Bato doon sa Senado. Bakit mo iimbestiga ng NBI? Sila na nga pinaputukan nyo Kung talagang wala kang tinatago, kung wala ka talagang tinatago, Alan Peter Cayetano, bakit ayaw niyong tanggapin yung sabina ng ombudsman para mapag-aralan, makita yung CCTV footage during the shooting o yung tinatawag ninyong Senate is under attack. Yung pala umaatake doon sa Senado, si Amy. Si Amy Marcos. Pinambabare na yung baba niya doon sa fifth floor. Kaya pala sabi merong binabarena na yung yung Senado.
Si Amy Marcos pala, binabare ng ganun yung baba dun sa ano, sa fifth floor. Siya pala yung nagbababare na dun. Nak ng teteng na to. Kakasura eh. Kanina pa ako nanggigigil dito sa mga 13 hudas na mga senador na to eh. Ah, mga tinamaan na magaling na to, mga sinungaling. Pinagkaisahan ng NBI, gusto nilang mawala sa pwesto si NBI Chief Melvin Matibag kasi una kinalaban si Mike Defensor. Tapos yung mga ibang mga DDS tinatamaan tinatamaan sila nitong magaling na pagpapatupad ng batas ni Melvin Matibag. Kaya ganyan siya. Ganyan ng mga senador ng ating bayan. Alarmang-alarma sila dito kay Melvin Matibag. Kasi nga, anak ng teteng, biruin mo lang to ilang araw pa lang sa Senate, sa NBI. Abay talagang nawiwindang sila sa ginagawa nitong trabaho. Oy, Carlito Espeleta, masira ang ulo mo, buong pamilya mo sira ang ulo. DDS ka? Bobo ka pala talaga. Kapag ikaw DDS ka, talagang sira ang ulo mo pag ikaw DDS. Pero mo yung mga kriminal yung mga nandiyan sa kampo ng DDS, sinusuportahan mo? Tuturo mo ba sa mga anak mo at sa mga apo mo na suportahan ng kriminal paglaki nila? Bobo ka pala eh. Kaya kayo mga DDS, huwag kayo tatanga-tanga magko-comment dito. Dahil talagang masosopla kayo dito. Mga tinamaan na magaling na to. Ayun. Ate Katrina Lab, replay po, replay. Oo, nire-record lang po ito sa ano pa po ito ilalabas. Bukas pa po ito ilalabas tong ating video na ito. Okay, bilyonary na yan eh. Baka pwede puwersahin na yan, kawatano na yan, PBBM, kilos na po. Kaya lang, hindi kasi pwedeng puwersahin yan eh. Ang ating Pangulo ay sumusunod po sa batas at due process. Beverly Valdesian, hello po, hello po. Okay, Kuya Henry, sira daw mga ulo mo, mga. Ate Erlinda Balatukan, hello po. Ate Agnes, Maria Janet, Lorejas, hello po. Kuya Emil Capistrano, Juliet Benjola. Julieto ba to? Benjola. Ayan, hello po sa inyo. Ayan. Pag kayo manonood dito, wag na kayo mag-comment. Kasi lilitaw lang po kabobohan nyo dito. Hindi po ako mabait na vlogger na kapag sinabihan nyo si Raulo tatahimik lang. Pag ako binash nyo dito, mas matinding pambaba siyang ibabalik ko sa inyo. Nakakatakot si Cayetano, real talk, nagsasalita about kay God tapos hindi pala totoo mga pinagsasabi. Putya. Basta ginamit po ang pangalan ng Panginoon sa mga pagsasalita ng isang politiko, nagsisinungaling yan. Gina-justify niya yung kanya sinasabi sa pamamagitan ng words of God. Napakalaking kasalanan yan. Kaya yan si Cayetano, makakarma yan. Nathan, si Remulla, bakit hindi patanggalin yan ni BBM? Bulag ba siya o bobo lang? Si BBM po, bulag o bobo? Nathan, si BBM ba sinasabihan mong bulag? At bobo? Hello po Ate Agnes, saan mo binabasa yan mga comments na yan? Doon po sa patayo na na live.
Nathan, liwanagin mo ha. Baka mamaya kasi, hindi tayo magkakampi. Sisipain ka namin dito. Sabi sa amin na wala Bawal bobo dito. sila sa aming premises at wala sila sa GSIS. Nangako din ang NBI na bibigyan Wala naman talaga. Nasa GSIS naman talaga yung mga NBI eh. kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya. Tarantado ka pala eh. Alam mo namang may warrant. Ano pa saysay ngayon? Ibibigay yung warrant. Ano pa saysay? Nakatakas na si Bato. O sige, bigay sa yung warrant ngayon. Ano, ngunguyain mo? Kawatano. Nung nandyan si Bato, ayaw mong tanggapin yung warrant. Ayaw nyong makipagtulungan doon sa huhuli. Tapos ngayon, hihingi ka ng kopya ng warrant? Pwede naman yun eh. Ibigay sa'yo. Basta ngunguyain mo ha. Panguya dapat sa'yo yun eh. Yung warrant ni Bato eh. So, hindi pa namin nakikita yung warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinitain namin si Senator Bato? Bakit nyo pinrotektahan? Bakit nyo binigyan ng Senate custody? Di bias kayo? Hindi pwedeng hulihin, pero pwedeng tumakas. Tinetechnical nito nitong si Kawatano, yun nangyari. Siyempre, kaya hindi na binigay yung warrant, humingi kayo ng TRO eh. Nag-high ng TRO ang kampo nitong si Bato sa Supreme Court. So yun yung hinihintay ng DOJ, ng NBI, kaya hindi sila kumilos. Kasi nakipag-usap kayo ng maayos. Nung si Bato ay huhulihin, nagtatakbo, nagkandara pa para lang matakasan yung warrant. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi kayo binigyan ng warrant. O sige, bigay sa'yo ngayon. May magagawa ka pa ba? Wala naman, di ba? Putaragis tong tokmol na na to eh. Senador na to eh. Nathan, i-block na kita. Bobo ka eh. Sinasabihan mo yata ng bulag at bobo si BBM. Putang ina, trabaho ng trabaho, kilos ng kilos. Kung bulag at bobo si BBM, hindi na yung magtatrabaho, tanga. Even assuming that we had the power to detain him. Number 3, they promised us an investigation dun sa mga nakipaghabulan na agents nila nung Monday. Hanggang ngayon, wala yon. But idadagdag... Bakit pa iimbestigahan yun? Hindi naman nahuli si Bato. Nakatakas nga si Bato eh. Ang punot dulo lang naman dito at ang talagang gusto nyo lang naman talaga mangyari, maprotektahan si Bato at hindi ito maisuko sa ICC. Ang dami mong pampaligoy-ligoy eh. Kawatano? Dami mo pang paligoy-ligoy, dami mo pang mga tsetche-buretche. Ala naman talagang ibang kayong layunin kung hindi protektahan si Bato. Kahit bigay yung warrant to para sa inyo nung Lunes, wala naman. Hindi nyo naman isusuko si Bato. Kitang-kita naman namin sa mga body language nyo, sa mga statement nyo. Talagang gusto nyo lamang na protektahan si Bato. Dahil pinalabas nyo si Bato para makaboto sa impeachment ni Sara Duterte. At eventually, ito na talaga yung plano nyo. Patakasin, itago, protektahan para hindi makaboto. Etong si Bato. Para hindi mahuli si Bato. Kasi tapos na eh. Nakaboto na sa bagong Senate President. Tapos,
Siyempre, poprotektahan nyo si Sara. Yun naman talaga ang goal ni Bato. Umami naman siya, kaya siya lumabas para protektahan si Sara. Puro kayo katukmulan, kayong 13 Judas. ko lang yesterday, sinabi po ng DOJ Secretary na alam nila ang pagkilos ng NBI nung Monday at Wednesday. So of course, that's the first time I heard na alam ng DOJ yung pagkilos. Then they announced mag-iimbestiga sila. Oh, natural, under ng DOJ ang NBI eh. Baliktad ata, you should be part of those being investigated. Kasi iniimbestigahan nga yung ginawa ng NBI. So kung alam nyo, ba't hindi kayo nagsalita? So, hindi yan ang topic ko ngayong hapon, but eto lang iwanan ko sa inyo. If you wanna be the good guys or you wanna be the bida, hindi pwedeng ikaw ay kontrabida. Okay? So, klaro yun. Paano naging kontrabida? Eh, kayo yung mga kontrabida. Hindi ikaw ang bida dito, tukmol. Kayo ang mga kontrabida, kayong 13 Judas. Hindi pwedeng sasabihin mo, mag-iimbestiga para malaman ang katotohanan, tapos ikaw pala yung dapat imbestigahan. Sige. Kung ang dapat imbestigahan ay ang NBI at ang DOJ, bakit ayaw mong isuko yung CCTV? Bakit hindi mo sinusuko? Pinaspasabpina na, hindi nyo tinanggap. Bakit? Ano kinakatakot mo, kawatano? Makikita? Yung mga katarantaduan ni Aplaska na utos mo? Eh, dinig na dinig naming lahat eh. Sabi ni Jinggay, itago niyo CCTV. Ha? Leche ka talaga, SP10K. That's precisely why I allowed the DILG and PNP kasi hindi naman pwedeng Senate lang ang mag-iimbestiga. Dapat malaman din nila. But one point lang, no, may napanood ako, I hope that wasn't AI. I know that reporter or news anchor sa isang radio station, tinanong niya si General Aberin, isang kilalang general with integrity na sa labas, tinanong na, Sir, kung ito ay isang residence at may warrant of arrest ka, sigurado, pinasok nyo na yung residence na yon. Hindi nga department ng gobyerno ang Senado. Ito ay isang branch of government. There are 3 branches of government. Executive, legislative, and judicial. Sige nga, subukan nyo na armado kayo, pumunta kayo sa DOJ, tapos paalisin kayo ng Lunes. Sabihin nyo, wala kayong agent doon. Balikan nyo ng Wednesday na meron kayo, tactical gear kayo at may dala kayong mahabang barel. Tignan po natin kung masaserve nyo basta doon sa loob o kung yung marshals nila ay kikilos. Or pumunta kayo na Malacanang. Huwag nyo na sabihin presidente, sabihin nyo may isang official sa Malacanang na magsaserve kayo ng warrant. Sa Malacanang gawin, hindi kayo mag-coordinate sa Office of the Executive Secretary or sa PSG. Tingnan natin kung hindi magkaputukan doon o hindi magkaroon ng warning shot, di ba? Bakit kailangan makipag-coordinate ng NBI sa inyo? Bakit? Di ba dapat kayo ang susunod sa NBI? Kasi sila ang law enforcement eh. Kayo, legislative kayo. Tagagawa kayo ng batas pero kayo ang bumabali sa batas at nagpoprotekta sa lumalabag sa batas. Di ba dapat merong pugante, merong kriminal sa loob ng bahay mo, huwag mong protektahan, isuko mo. Di ba kasama ka doon
sa gumawa ng kasama to doon sa hindi gumawa ng batas parang siya yung isa sa mga nag-endorse ng batas. Yung RA 9851. Kasama ka dyan sa RA 9851 na yan. Na maaaring direktang isuko ng mga otoridad ng Pilipinas ang akusado sa ICC. Dahil ang ICC ay isang international tribunal at hindi isang banyagang bansa. Kasama ka dyan sa gumawa ng na yan, ng batas na yan o nag-endorso. Alam mo na pwedeng isuko sa international body ang isang pinaganap ng batas ng international court. Bakit ang ginawa mo? Pinrotektahan mo. Bakit kinukonsinti mo si Aplaska na nag-warning shot? Di ba nagpakilala na nga yung mga nandun sa kabila na NBI sila. Law enforcement. Ano ba si Aplaska? Guardia. So, ibig sabihin, mas mataas pa ngayon ang guardia kaysa sa NBI. Ganun ba yun? Ngayon ko lang nalaman na kapag pala nagpa-identify ka ng tao at sinabi NBI, kalaban na yan ng USAA? Tumahimik lang po ako kasi ayoko magmura dito sa channel ko, ayoko magmura sa live. Minumura ko lang si Kawatano sa isip ko. Ayoko kasi magmura Pag ako kasi nagmura dito, dire-diretso, mahirap pigilin yung bunganga ako sa pag nabubwisit po ako. Talagang mumurahin kita ng mumurahin. Ginagamit nitong si Kawatano ang kanyang posisyon ngayon as Senate President para protektahan ang mga tao na sumunod sa kanyang utos, sumunod sa kanyang pagdidirektor sa kaguluhan dyan po sa Senado. So, let's not confuse the public. 'Di ba? So kung halimbawa Ikaw ang nagko-confuse ng public, putang ina ka Wala namang iba nagko-confuse ng public. Kinonfuse nyo ang publiko. Bigla kayo nagbababaril dyan sa Senado na wala namang kalaban. Ano kalaban nyo? Salamin? Dingding? Hindi naman under attack. Ang putang inang Senado na yan, sasabihin mo, we're under attack. Putang ina ka. Kaya sana palitan na to sa Lunes, palitan na to. Perwisyo dala nito. Hindi dapat ganito ang Senate President natin. Senate of the people. Hindi Senate ng mga Duterte. yung isang senador who should act like an ordinary citizen, let's say, umorder ng pansit, yung uunahan Tangin, nauulol na talaga to. Nauulol na. Kita nyo, napunta na sa pansit. niya
sa restaurant or sa kalenderya ang isang ordinary citizen, yun, valid sabihin yun na porque senador ka, uunahin ka. Hindi ba dapat just like an ordinary citizen, nakapila ka? Pwedeng sasabihin mo mag-i-issue, mag-serve ka ng warrant of arrest sa loob ng Senado, sasabihin mo this is like a private residence. Kunting aral-aral naman, napakabigat ng implication sa publiko kung tuturuan natin sila ng mali. It seems like an ordinary question, pero mabigat tong question na to, no? Same thing, kung sasabihin mo na, ba't ka magpapaputok dyan? Warning shot ba, ganyan? This is not an ordinary police situation in the street. We were on high alert the whole day. Wednesday, nakipaghabulan sa senador. We are a branch of government. And I'm not protecting any senator here. We're protecting the integrity of the Senate. Ulul. Anong walang pinoprotektahan? Nilagay nyo nga sa Senate custody si Bato eh. Pinagsasabi mo, Kawatano. Tarantado na to. Ano sinasabi mo dyan? So, wala kang pinoprotektahang senador. Hindi mo nga pinahuli si Bato eh. Pinatakas nyo nga eh. Tapos ngayon sasabihin mo, wala kang pinoprotektahang senador? The integrity of our Philippine Constitution. This is not about men or women or politics. This is about laws. It is about... Yun nga, about laws. Anak ka ng... naku, hayop na to. About laws, may nalalaman ka pang about laws, handyan na nga yung batas eh. Diba? Pinapatupad nga dapat yung batas eh. Kaya lang, ayaw niyong sumunod sa batas. Ano pinagsasabi mo na this is about laws? Sira pala, tuktok nito. Alam niyo, ito tingin ko, si Alan Peter Cayetano, masisira na ulo nito. Matalino to eh. Pero nasobrahan. Nasobrahan, kakasinungaling, kakagawa ng kasinungalingan. Masisira na ulo nito. Baka maging senador na to na mental. About our democracy, it is about our constitution. Okay? So, my main complaint yesterday was that from the search for the truth, parang naging PR campaign. PR meaning... Wag na nga tayo maglokohan. Wag na tayo maglokohan, Kawatano. Ikaw ang magaling dyan sa PR. Ikaw magaling dyan sa mga propagande. Propaganda nyo nga to eh. Yung kunwari, Senate is under attack. Propaganda nyo to, Kawatano. Ano pinagsasabi mo? Public relations. Parang may narrative, counter-narrative. Para bang rumble sa college na wala nang pakialam kung sino tama at mali. Basta't kung brag mo yon, doon ka nakakampi. So para bang may two sides of the narrative and then bahala na si Batman. Basta't ang importante, yung narrative namin. Hindi po. That's why nung humingi kami ng tulong, unang-una hiningi namin, every single person in the Senate ay ma-secure at masiguradong ligtas at hindi masaktan. Including of course the Senate media na tinutukan talaga yung mga nangyayari doon. Ang problema, parating pa lang si Secretary John Vic at saka ang NCR ang NCRPO nasa labas, but ang Chief PNP may nagsasabi na stage to. So meron ng narrative. And then may counter narrative na. Halatang-halata na mo stage yan eh. Halatang-halata naman eh. Kasi kung yan hindi stage, bakit pinagbabaril yung dingding? Wala namang kalaban. Hindi naman pumuputok yung NBI doon sa kabilang panig. Wala, ibig sabihin, walang kabarilan si Aplaska. Bakit nagpaputok na nagpaputok? Pwede ibig sabihin nun, meron siyang nakikitang kalaban na hindi namin nakikita. Kaya nga walang patay. Kaya nga walang bumulagta doon sa kabila na pinagbabaril ni Aplaska.
Kasi ibig sabihin nun, wala talagang kalaban si Aplaska nung oras na yun. So that is stage. Directed by. I did not give in to a counter-narrative. So tignan niyo po ang aming joint statement at pagharap sa press ni Secretary Remulla. Sinabi ko, hintayin yung investigasyon. Hindi ko binanggit yung word na NBI, although meron na kaming initial findings na NBI because I didn't want to influence. May initial findings kayo, NBI. Bakit? Napanood mo ba yung inilabas na body cam ng mga NBI? Sinasabi doon, don't engage, don't engage. Kasi hindi naman kalaban ng NBI yung bumabaril doon sa kapila eh. Sila Plaska, hindi naman nila kalaban yun eh. Kaya nga walang naging kabarilan si Aplaska. Putok sila ng putok doon. Saka isa pa nga, ito nga, Bobong Kawatano. Nagpakilala ng NBI yung nasa kabila. Bakit puputukan? Doon palang questionable na eh. Bakit puputukan ni Aplaska ang NBI? Eh parehas kayong nasa gobyerno. Parehas kayong tauhan ng gobyerno. Magkakasama kayo sa gobyerno. Bakit kailangan putukan? Para saan? Nagpakilala ng NBI? Pinaganda lang naman yung salitang OSA, Office of Sergeant at Arms. Senate Security. Pinaganda lang. Pero ang talagang tawag sa inyo, kaya Plaska, gwardya. Bantay. Bantay seguridad. So kung may nagpakilalang NBI, alam dapat ni Aplaska bilang dating tauhan ng gobyerno, bilang dating PNP, dapat alam niya hindi kalaban ng OSA o ng Senado ang NBI. Eh, ano yung sinasabi mo? Alam nyo na kagad kung sino ang kalaban. So, sa bunganga mo na mismo ng galing, Kawatano, na itinuturing ninyong kalaban ang NBI nung gabi na yun. Anyone. Dahil natatakot kayong mahuli si Bato. And I didn't want this to be a government versus government unless there is a hard evidence, no? So, ayaw mo pala maging government versus government. Bakit nyo pinabaril ang mga NBI? Bakit nag-warning shot? Alam nyo naman palang government yun nandoon, NBI. Buti sana kung nagpakilala, sindikato kami. Ay, mga holdupper kami, mga akit bahay kami. Yun sana. Talagang kailangan putukan ni Aplaska yun. Pero kung may nagpakilala ng NBI, na legit naman ang kanilang pagbabantay doon sa may GSIS building dahil hiningan sila ng tulong ng GSIS President, bakit mo ipababaril kay Aplaska yun mga taga-NBI? Takot na takot kayo mahuli si Bato. If the past few days we've seen PR campaigns, public relation campaigns, let me talk to you this afternoon or this evening about a different PR campaign. Sana po the rest... Alam na alam mo yan. Hustler ka dyan sa propaganda. Dahil ikaw naman na nagsabi, di ba, tinuturuan mo nga si Mocha sa si Banat Bay kung paano bibili ng mga media. Of the day today and tomorrow, especially tomorrow, which is a holy day for many religious people regardless of your faith. Ang PR campaign na aking pong propose ay
prayer and reflection Wala na. campaign. Wala na, lokohan na yan. Wala na yan. Kalokohan na yan. Pag ganyang dinadamay na ang mga salita ng Diyos, mga prayer na yan, ako, katarantaw na yan, kawatano. Hindi mo kami mauulol. Janiel Marawan, NBI at PIDEA under sa president yan. NBI, DOJ muna. Maaaring baka nga PIDEA under ng president. Pero yung NBI, DOJ muna yan ang under dyan. Huwag magmarunong. Huwag magmarunong pagbobo. Kuya Elmer Balilo, hello po. Kuya Gardo Zapa Plaska, umamin na nagpaputok pero hindi maibigay ang CCTV. Tama. Okay. Prince Norman Bermudez, sinong mas matalino? Si Sarah o si Robin? Ako, mas matalino ako dyan sa dalawang yan. Oy, ikaw, Pinoy ka ba? Hindi po, Amerikano po ako. No one is above the law. Ayun, Kawatano, Florence Sabado. Kaya Gardo Zap, 13 Judas ng Senado yan. Jonah Archie TV, tama. Okay, Ate Agnes, simple kasi bakit di nila isinuko ng maayos? Di yun parang eksena sa pelikula ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Yun nga po eh. Tamara Tamtam, isang tabi muna natin ang Makamarcor or Duterte. Kailangan natin pagkakaisa dahil harap-harapan na ang kurakot. Kaloka kayo. Ha? Anong harap-harapan ng kurakot? Alam mo, kung merong harap-harapang kurakot, di dapat lahat tayo nakakita ng pangungurakot na. Di dapat para tayo nanonood ng pelikula na lang dito na dinudukutan tayo. Wag bobo, wag bobo. Kung harap-harapan ng pangungurakot, bakit walang ebidensya laban kay PBBM ng pangungurakot? Kasi wala naman talagang kinukurakot si BBM. Si Martin Romualdez, walang kinukurakot. Yun lang yun. Wag pong bobo ha. Naku, mahirap po yan. Kapag po ganyan na kayo kayo mga nagpapapansin dito at kayo po ay gumagawa ng kabobohan dito, andyan po ang mga tagapalakol ng mga bobo. Ay, nako talaga. Ngayon, eto mga tropa pips ko. Grabe na po talaga itong nangyayari sa Senado. Parang habang tumatagal, hindi na siya mukhang lugar ng paggawa ng batas eh. Parang nagiging hideout na ng mga magkakaalyado sa politika at parang nagiging mental hospital na to. Kasi katulad niyan, yung 13 Judas parang mga nasisira na ulo. At ito hindi na to simpleng issue lang tungkol kay Bato de la Rosa. Mas malaki na po yung mga katanungan na namumuo dito. Mas lalo nang nagiging questionable po ang mga senador ngayon. Yung 13 Judas. Kasi po, ang usapan po ngayon, pantay pa ba ang batas sa Pilipinas o depende kung sino ka? Kaya isipin nyo po kapag ordinaryong tao ang may warrant, automatic hulihan agad yan. Walang protective custody syempre. Walang VIP room, walang Senate protection, walang bodyguard ng gobyerno. Kunwari ako isang kriminal, nagtatago ako sa batas. Punta ako ng Senado. Tingin nyo, poprotektahan ako ng Senado? Bibigyan ako ni Marco Beta ng protective custody ng Senado? Syempre hindi. Bakit? Sino ba ako? Pero dahil si Bato de la Rosa, kaalyado nila, pinrotektahan nila. Isang senador pa mismo ang parang tinago po sa loob ng Senado. At ang mas matindi po dito, may putukan pa, may lockdown, may tensyon, tapos biglang nakalabas si Bato.
Ano yung magic? Kaya maraming Pilipino po ngayon ang napapailing talaga. Kasi imbis na malinaw ang operasyon, mas lalong dumami po ang mga katanungan. Bakit may barilan? Bakit parang may diversion? Bakit madaling araw inilabas si Bato? At bakit parang lahat ng kaalyado niya, todo depensa kagad? Aminin po natin, sobrang pangit tignan nito sa publiko. Kasi ang dating tuloy ngayon, parang may sariling batas ang mga makapangyarihan. Ano yun, kapag senador, pwedeng hindi ipahuli, pero pwedeng patakasin? Sinasabi nila, institutional courtesy lang daw. Sus Mariosep, crime against humanity ang kaso ni Bato. At guilty siya, kaya nga nag-iiyak yan eh. Courtesy ba talaga yan o pagtataguna? Kasi ang Senado, hindi naman hotel. Hindi rin evacuation center yan. At lalong hindi safe house ng mga may kaso. Ang trabaho ng Senado, gumawa ng batas at protektahan ang rule of law. Hindi yung sila pa ang nagiging shield. At dito lalo po nagagalit ang napakaraming tao. Habang ang mga pamilya ng EJK victims ay naghihintay ng hustisya, ang nakikita nila, naku po, mas busy pa ang ilang senador sa pagprotekta sa sariling kampo. Kaya tuloy yung dating band of brothers, unti-unti nang nagiging band of bandits sa mata ng publiko. At syempre po, naku, nandyan na naman yung mga anti-PBBM vloggers at trolls. Ang bilis nila gumawa ng script. Inaapi daw. Political persecution daw. Martyr daw. Meron bang inaapit? Meron pinopolitical persecution at martyr na after bumoto para mapalitan ng Senate President, bigla magtatago? Pero tahimik sila sa pinaka-importanting katanungan. Bakit kailangan tumakas kung walang dapat ikatakot? Ayun ang hindi nila masagot-sagot. Kasi kung talagang malinis, bakit para may extraction operation na nangyari? At ito pa matindi. Nadawit pa pangalan ni Robin Padilla Bobo. Siya raw kasama ni Bato nung umalis ng madaling araw. Ngayon tuloy, mas lalong uminit yung issue. Kasi hindi na ito simpleng pakikisama. Ang tingin ngayon ng marami, possible obstruction na, possible shielding na, possible coordinated escape pa. At syempre, yung eksena ng putukan, piruin mo 27 rounds daw ang pinaputok, 27? Para saan? Para pigilan ng NBI? Di ba kakampi nyo dapat ang NBI dahil gobyerno din kayo? Oo nga, sinasabi mo kawatano. Merong 3 branches ang gobyerno. Pero di ba, sa legislative, di ba dapat nakikipag-coordinate kayo sa executive? Di ba? Nakikipag-coordinate kayo sa judiciary. Nagpakilala ng NBI yung mga nandoon sa likod ng pinaputukan. Bakit pinagbabaril pa din? So malinaw na malinaw dito, kayo ang kumalaban sa NBI. Gumawa kayo ng kaguluhan habang may inilulusot palabas. Yan ngayon ang tanong ng ating mga kababayan. At habang lumalabas po ang mga detalye, mas lalong nasisira ang imahe ng Senado. Kasi imbes na dignity ang makita, drama, cover-up at political protection ang nakikita ng tao. At alam niyo po ba, napakadelikado po nito.
Kasi kapag hinayaan natin na may special treatment ang mga politiko, anong mensahe niyan sa ordinaryong Pilipino? Na pag mahirap ka, kulong ka kagad. Pero pag makapangyarihan ka, may protective custody ka. Ganun ba yun? May VIP escape lane ka. Aba, hindi po pwede yan. Dapat iisa lang po ang batas para sa lahat. Kay mahirap, kay mayaman, kay barangay tanod or senador. Iisa lang po ang batas natin. Isa lang naman constitution natin eh. Pero dahil po sa pinakita nila, abay parang kapag pala ikaw makapangyarihang senador, marami kang kaalyado, aba safe ka. Hindi ka isusuko kahit na wanted ka. Ah? At diyan po ang baga ito, napaghahalata talaga. No? Kaya saludo pa rin po ako kay PBBM at sa kanyang administration. Dahil pinapakita nilang walang untouchable sa totoo lang. Kahit anong yaman mo, pag may ginawa kang kasalanan, katulad ni Kibulok, kita nyo, nahuli. Si Digong, nahuli. At dyan po galit na galit ang mga anti-PBBM ngayon. Bakit? Kasi yun na namang isang luka-luka nilang vice-presidente na gumawa po ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, ayaw nilang parusahan. Kaya nga kapag hanggang ngayon, DDS ka, bobo ka. Bakit? Parang ang dating, ang mga Duterte gumawa ng kasalanan, ayaw nyo maparusahan. Kasi sabi nyo, tapang at malasakit. Magaling si Digong. May magaling ba na napakaraming pinapatay na Pilipino? May magaling ba na napakaraming nawalan ng tatay, nawalan ng nanay, nawalan ng ate, nawalan ng kuya, nawalan ng kinabukasan? Magaling ba yon? Kaya galit na galit yung mga anti-PBBM ngayon talagang galit na galit sila kay PBBM talaga. Dahil ayaw nilang maparusahan ang mga kriminal na Duterte. Ang mga kriminal na kaalyado ni Duterte. Kasi sanay po sila na dati na puro tapang sa camera. Pero pag accountability na, biglang taguan na. Kaya mapapa-aray ko pa. Aray ko. Mapapaganon ka na lang. At tapos pinipilit po nilang dinedepende ito nangyari, mas lalo lang nabubuo sa isip po ng mga tao na may malaking cover up talaga. Na meron naman talaga. At tunay na laban dito, hindi lang tungkol kay Bato ang tunay na laban dito, rule of law ba o rule of political connections? Kasi kapag ang Senado mismo ang nagiging proteksyon ng mga gustong umiwas po sa batas, naku, delikado na yan para sa demokrasya. Pantay pa ba ang batas sa Pilipinas? O ang batas parang pinapakita kasi nitong mga kaalyado ni Digong, parang ang batas, kapag ikaw ay kaalyado, poprotektahan ka namin. We will bend the law. Pero pag ikaw, kalaban namin, kalaban ka ng 13 Judas. Kalaban ka ng mga Duterte. Aba, makakakuha ka ng VIP treatment sa Senado. Di ba? May special edition para sa mga makapangyarihan. At syempre, kung gusto niyo po ng makakita ng pagbabago at gusto niyo po hindi na makakita pa ng mga ganitong katulad ng isang nauulol na kawatano, alam niyo na gagawin niyo sa mga darating na eleksyon. Huwag niyo na pong iboto yan. Maawa po kayo. Maawa po kayo sa mga kababayan natin. Maawa kayo sa akin. Para ako aatakihin dito sa galit kay Kawatano.
Ah, parang gusto kong dukutin sa ano sa live niya. Tapos pipitikin ko yung ilong, tas bubunutan ko ng buhok sa ilong, tas papanguya ko sa kanya. Parang may kilala akong nagsasalita ng ganun ah. Dapat ikulong din si Alan Hudas. Tama. Marco Polo umiiyak, tumatawa. Kuya Henry, nabasa ko kanina yan. Huwag mo na ulitin, okay? Dapat hulihin si Bato sa klaw ng RA 9851 tonight, Sir Mac. Ayun nga po. Dito yan ikulong sa kuta ng Kuya Blink Hernandez hanggat may salot na DDS, mananatiling lugmok ang mga Pilipino. Yun nga po ang nangyayari. Ate Agnes, biro mo, nagkakagulo sa Senado, nagputukan, di na malayan, nakatakas na pala si Bato. Nagpuputukan nga daw kumakain sa buffet. No to Judas 13, DDS Criminal Senators Block. Luz Carino, si Cayetano ang head sa DDS, yun nga. Kuya Jaril, kitang-kita talaga, Mac. Kuya Henry, ang bilis talaga ng bro ko. Nakikita ko tulin Yan ang maganda. Diba? Isa ko yung mga bobong DDS. Everest, malasakit pala yung pinapatay ang mga Pilipinong biktima sa sindikato sa drugs at naging economic advisor pa sa Malacanang ang isang Chinese drug lord. Yun nga Galit na galit din si Sara Puday kay Kawatano, baka mabato niya ng laptop. Marco Polo talaga magagalit kasi biruin mo, dapat kasama na ni Digo ngayon si Bato doon sa Dahig. Kaya la si Digong walang kasama, malungkot. Ate Ayumi, hello po. Kuya Jaril, ganyan talaga, mahilig kumampi sa mga kriminal. Everest, hindi sana bistados na drama lang ang nangyayari sa Senado kundi nila pinatakas si Bato. Tama po. Kahit ano gawing paliwanag ni Alan Peter Cayetano. Ang nangyari sa Senado ay isang napakalaking script. Isang napakalaking pelikula na dinirect o ang director ay si Alan Peter Cayetano. Bakit? Nakatakas si Bato Buti sana kung sasabihin niya yung mga ganyang salita. Tapos si Bato nasa loob pa rin ng Senado. Isipin ko talaga magaling si Alan Peter Cayetano kasi pinoprotektahan niya talaga si Bato na hindi makatakas. Elliot De La Cruz, hello po. Wilbert Milan, ayan. Not to Judas 13, Everest, walang hiya lang kaya gumawa ng ganitong kagaguhan sa Senado. Kaya nga nakakadismaya talaga yan Sana daw ba si Bato? Siyempre, saan ba magtataguyo? Siyempre, Davao na yan. Everest, dapat inalik mano-mano ang botohan. Kapag hindi mananalo ang mga politiko, checkwa kung automated ang gagamitin. Okay. Ano yun? Utro din tong si Chang Aimi. Baka konpod. Ate May Noblelo po. Ate Agnes. Ayan, tama ka, Marco Polo. Katukayo, wala ba balita sa mga Tweety Bird nyo? May usap-usapan daw na sa INC compound si Cotton ba to? How true ito? Wala pa naman pong confirmation kasi wala naman nakakaalam talaga kung sino ang nagtatago ngayon kay Bato. Akala ko pa naman matinong senador si Senator Legarda, doble cara din pala siya. Na rin yata. Nagiging krong-krong na din siguro dahil yung anak krong-krong yun yung tingin ko Everest Makmak, kaya nila pinatakas si Bato, delikado sila. Pag pababayaan nilang maresto si Bato, sigurado
nabla ito. Baka ibulgar pa mga kalokohan nila kaya pinatakas para safe lahat sila. O, pwedeng ganun, pwede. Kakalungkot lang din kasi kala natin ay magkakaroon na ng hustisya itong mga kababayan natin na naging biktima ng EJK. Kala natin mapagbabayad na natin itong si Bato, yun pala si Digong lang. Actually, logi-logi si Digong, halos ang taon na siya nakakulong doon, pero si Bato malaya, di ba? Kaya pinagmumura daw ni Pulong Duterte yung 3 senador sa GC kasi saan ka ba naman nakakita noon? Dapat tatay nila may kasama ng Pilipino. May taga-masahe na si Digong. Tapos inano pa. Pinatakas pa nitong sila Cayetano. Galit talaga si niyan. Si